Sa nagdaang eleksyon noong Mayo 2022, ang gobernador, politiko at dating senador na si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ay diniklarang presidente ng Pilipinas matapos na siya ay makatanggap ng halos 31 milyong boto mula sa sambayan ng Pilipino. Siya ay opisyal na itinanghal bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas na sa kasalukuyan ay halos 1 taon na ang kanyang pamumuno. Ngunit ano nga ba ang kanyang mga nagawa na sa loob ng 1 taon, partikular sa sektor ng pangkalusugan? Isa na rito ang pag-aproba ng Pangulo sa pagpapatupad ng Pilot Food Stamp Program sa layuning matagunan ang pangangailangang pangkalusugan o kagutuman ng mga Pilipino, lalo na ang mahihirap na pamilya, which seeks to supply the nutrition needs of the million most food-poor Filipinos. Ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga kwalipikadong bata laban sa measles, rubella at polio na umabot na sa halos 80% ang nabakunahan. We are catching up on the routine vaccinations of our children. As of this year, more than 80% of our eligible children have been vaccinated against measles, rubella, and polio. Nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na kumplituhin ang mga bakuna ng kanilang mga anak at magtungo sa pinakamalapit na health center para sa mga libreng bakuna. Tayo'y dumako naman patungkol sa kaso ng COVID-19 sa nagdaang taon na naging Pangulo si Bongbong Marcos. Nasa 0.412 million ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas simula noong makapasok ito sa bansa noong 2020. At nasa 66,766 ang nasawi. Pati ang mismong presidente ay tinamaan din ng COVID-19 sa ika-3 pagkakataon nitong December 4, 2023. Gayunpaman, ayon sa Pangulo, tuloy pa rin ang kanyang serbisyo sa bayan. Malacanang adds Marcos is urging the public to wear masks in crowded places. Marcos first contracted COVID-19 in 2020. He also had a bout with the virus in 2022. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na inalis na sa de facto ang COVID-19 health emergency ng Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang pagpili ng Pangulo na gawing optional ang pagsusuot ng mask. Sa isang panayam sa ambush sa Malacanang, tinanong si Herbosa tungkol sa paninindigan ng Pangulo sa kanyang rekomendasyon na alisin ang estado ng public health emergency. Sa press conference, sinabi ni Herbosa na inirekomenda na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagtanggal ng emergency, ngunit kailangan pa rin suriin ng Office of the President ang panungkala. Inirekomenda ng IATF ang pag-angat, ngunit sa palagay ng opisina ng Pangulo ay kailangan pa rin pag-alalan ang ilang mga bagay na opisyal na kahihit-natunan. Ang isa ay issue ng bakuna dahil ang emergency use of authorization para makuha ang bivalent. Ani ni Herbosa, dagdag pa niya na posibleng bigyan pa rin ng libre ng mga monovalent vaccine kapag natapos ang health emergency. Ito ang mga nangyari sa 1 taong pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa sektor pangkalusugan. Mapapansin na ang tinutukan ng Pangulo pagdating sa sektor na ito ay ang kaso sa COVID-19, ang pagiging maluwag patungkol dito, at ang malnutrisyon na laganap sa ating bansa. Sa huli, naniniwala ang presidente na ang pagkakaroon ng malusog na mamamayan ay isa sa mga paraan para umunlad palalo ang ating ekonomiya sa bansa.